Update. Diyan ilalagay yung spot ng solar panel. Diyan sa part na yan. Diyan nila ilalagay para mas madali nating makita kung sakasakali. Malinis dito sa area. Yan. 6 na paa ang ilalagay nila. 6 yung paa. Eskwalado yan, yung sinukat nila. Yan yung hukay para dun sa pwestuhan ng panel. Malayo to dun sa gagawin nating kalsada kung tutuusin. Ito yung gagawin nating kalsada. Yan. Ito yung update. Etong side na to, ito yung dating pinaglagyan ng sile ni Bong. Okay naman. Ito yung gate natin, nandun sa kabila na yon. Papansin mo yon, nandun yung gate dun sa side na yon. Tapos yung mga tanim natin, ayos naman, malalaki na. Overhead ko na. Binili natin to mga 3 feet tall ang mga binili. Ayan. Yung avocado pa rin tong isa. Nakalinya kasi sila. Yan. Tapos ayun yung guyabano sa kabila. Linya-linya sila. Tapos yung tatlo yan eh. Isa, dalawa, tatlo. Yung guyabano. Tapos ito kay Mito. Isa. Andun yung una. Dito. Malaki na rin po siya. Yan. Tinabihan lang ng malunggay. Pero madali naman yon, panggamit-gamit lang naman yung malunggay na yan. Pagka lalaki, puputulin lang malunggay para hindi siya talunin. So ito yung side ni Peter. Kung sakasakali yung panel dun malalagay sa gitna nitong halaman na to. Pero puro saging lang nandoon. So hindi ko natataniman yung side na yon para yung panel natin doon hindi na malagyan. Kasi ito mo, ito mga puno to, di ba? Mga nandito. Sa pinaglagyan ng panel ko ng solar is wala nang puno na nakatanim, puro saging naman. So hindi siya mako-coveran kung sakasakali. Madali lang putulin to yung saging. Dito kasi yung magandang spot. Sa ngayon ang oras 10:30 ng umaga. 10:30 ng umaga, tirik na yung araw dito. Yan. Yan na siya. 10:30 ng umaga. Tapos ayun yung pinakamataas na part doon sa side na yon. Pinakamataas na part yon. So pupunta ako doon sa may mataas na part. 0.5 yung nilubog nila. Kalahating metro ang nakalubog. Hindi nga na 1 metro pa halos to. 1 meter nga. 1 meter yung nakalubog. Kasi yung tulos na ginawa nila is 1 meter to eh. Akit ako dito. Update lang sa mga property ng... Ito yung mga marurumi. Hindi na natapos ni Bong to kasi nag-resign na siya, diba? Tutuloy na lang ang anak na to. Alam naman nung anak niya daw paano gumamit ng grass cutter. At marunong din naman daw sa to. Trabahong bukid yun. Ito na lang naman part na to yung masukal eh. Ito yung part na may pinakamataas na area. Dito. Yan. Yan. Pag nandito ka sa may mataas na part ng area na to, ito yung sinasabi ko sa'yo na feeling ko yung isang tumpok na to is bato talaga. Kasi based dun sa nahukay nila, malaki yung bato na hindi lang may layer. Ayan o. Kung makikita mo yan, yung batuhan na yan. Yan. Kaya yung sinasabi ko sa yung parang layer ng bato. Yan. Yan o. Pag nandito ka, ito yung view natin. Nandito ka sa pwesto na to. Ito yung pinakamataas na view ha ng area.
So dun sa banda yon, kita mo yung fish pond. May tagak na naliligo. Tapos dito, kita mo rin yung likod. Kasi ayun ang property natin eh. Ayun, karugtong na yan ng kabila na yan ng fish pond. Hindi ko lang mapuntahan, medyo masukal dyan eh. Ayan o. Ayan po yung area. Tapos ayun yung mga rest house ng katabing farm. Ayan, dyan. Subukan kong bumaba sa fish pond para mas malaki yung coverage ng mga mabuview nyo. Mapifigure out mo lang kahit paano sa video na lang. Ayun yung poso. Ayun yung mga sakyan. Dito ako. Ito yung slope pala, sinasabi ko sa'yo. So ayun yung poso. Pag andito yung slope sa gitna na to. Yan, pababa dun sa gitna. Slope ng lupa. Side ako dito sa may kabila. Medyo masukal dito ng konti. Yan. Ito po yung malinis naman pala. Nalinis na rin pala dito ni Bong. Ito yung pa-slope na sinasabi ko sa'yo na part. Dito yung parang naging catch basin siya, yung agusan ng tubig. Itong gitna na to. Simula dun sa may parang yung posting bato na yon. Yun na yung kabila nun pala is kay Peter na side, yung isang pwesto natin. Tapos itong kabila dito, ito pa yung pangalawang pwesto. Itong nilalakaran ko na to. Yan. Ayun yung mga tanim natin na iba. Ayan. Santol, yung orange, tapos dire-diretso na ulit dun yan. Kasi dito hindi ko naman matataniman at sobrang dami siyang yan Jimmy Lee ang tinatawag nila. Ayan, no? Puro Jimmy Lee na yan halos eh, yung maliliit na yan, yung mga payat na gabinte, ang laki ng puno. Ito, Jimmy Lee na din. Dito nung nakaraan, nung bago magbagyo nun, mga 2 years ago, puno ito, puno ng punong malalaki. Na Jimmy Lee na rin, kaya lang nagtumbahan nga nung bumagyo. Ito yung ayan, sinasabi ko yung parang catch basin. Pag ganun dinaanan ng tubig, diretso doon sa fish pond. Naglihis-lihis. Punta tayo sa fish pond para may update. Ito yung hose na ginagamit nila panghitet ng tubig dito sa fish pond para pagka nung gumagawa sila ng poso. Ayan. Malinis naman dito, hindi naman nakakatakot. Okay naman yung bakod natin, intact. Malinis din. Kita mo din yung kabila. Ayan, yung line natin. Ganda, malinis ngayon. Update, malinis ang update ngayon dito kasi mapapansin mo, yung fencing natin, kitang-kita dito. Kitang-kita siya dito sa gilid. Yung fence natin. Tanaw na tanaw siya. Yan. Nawala yung mga tagak, nagliparan, natakot. Yung bakod natin sa kabila. Diyan, walang tubig ang fish pond natin. Natutuyo. So, yan. Yan yung fish pond natin ngayon. Yan. Yan. May punong nabuwal dito malaki. Paper tree sa kabila, nabuwal. Ano? Hindi naman nabagsakan yung bakod, pero yung barbed wire kailangan maayos to. Ibibiling ko to sa caretaker na linisin niya para lumitaw ulit yung bakod natin. Yan. Ito yung update dito sa farm. Andito ako sa bakod ng pagitan natin ay kay police. Ito yung pagitan natin kay police.
Tapos, ayun yung kabila. Ito yung fish pond. Yan. Ito mo. Kaya ito pong fish pond na to, yan nga, approximate ko talaga dito, tansya ko dito, mga 2 to 300. Pahaba kasi siyang ganon, tapos tsaka lang siya kumanto ng eskwelahan pa doon. Parang simula siya nag-umpisa, papaganon, oblong siya, pa vertical. Tapos dito, horizontal, gawa nga nung agusan ng tubig na yan. Yan, dyan umaagos kasi yung tubig papunta rito sa fish pond. Putol na doon, kaya kung sakasakali, mababaw lang talaga yon, hindi nag-iimbak ng tubig doon. Yun yung po pwede mag-tulay-tulayan, or pwede mong gawin lang siyang 1 meter lang yung buka niya, agusan lang as in ng tubig yung part na yon eh. Papakita ko po sa yung tinutukoy ko. Dito na kumuha ng bayabas si Amay. Kasi yung bayabas na yan, laging napakadaing bunga. Nandito rin yung ginagamit nilang pump. Oh, natumba rin yung alateris. Bumuwal din. Bumuwal kasi mahina ang paa nito eh. Yan. Yung sinasabi ko sa'yo, medyo matigas naman siguro. Try kong lakaran papunta doon. Yan. Dito. Yung parang tumpok na yon, yan. Mababaw na yun dyan. Sa kabila na yan. Ito yung madumi, yan. Part na yan. Tapos ito yung fish pond, oh. Yan. Kaya lang, sobrang dami putik yan, sigurado. Sa ilalim maputik yan. Yun yung update dito natin ngayon sa farm. Hindi lang po ako makapunta. Napakalambot ng putik ngayon. Nagputik siya ng husto eh. Dahil matutuyo na eh. Okay.